at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Oras alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanang mga suking tigpaminaw o niana sabtang sa atong programang Nuda Biritas ang palibot din sa ato sa Dakbayan o lalawigan sa Misamis Oriental. Grabe kainit, no? Labi-labi gyud kainit karong hapuna o mao na nga imong kumpensa maglakaw-lakaw kamo. Okay lang magdagom-dagom pero kung sobra na nga ning kainit bantay ta. Ang atong programang Nuda Veritas inyo kining madungog babati gikan kini sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa kapunon. Pero ni ay nindot nga announcement kay Miyerkules pohon kini nga punta ipa-confirm to ni GC kay GC matuiga Miyerkules pohon magsugod ta sa alauna, no, ang ato ang pagpadagan sa ato nga programang Nuda Veritas. So ako paybawa na to mga suki sayo-sayo ta, no, sayo-sayo ta. Lain na ning maedad na may tiguang na kay mga mangita kita og pagi pailin-ilin ba nga di ta maga ma-pressure ilabi na ko na mo ko anak na mo samot na og kangit-ngit siguro atong palibot alas 4 exit man tanana, no, mas mayo sab nga schedule, no, o inana magyud ang programa part sa mga karadyuhan dili lang sa Gold Radio Flexible, dili ni siya prehag krasada nga pag siminto ni mo na maproblemahan ka o kabon ba nimo pagbalik. Kini karong atong programa o uban pang mga programa sama sa ubang mga programa sa laing stasyon, flexible ang mga schedule. Busaay mo og katingala ngano nga ini nga nausab ang schedule. Mausab ni sa ubang nga mga programa gamay lagod nga adjustment o gamay lagod. So maayo sab ka kini nga oras para nga ang mga tiguang makapaway na sab. Sumangil o bitaw doon na may purpose ni ipahaom na mo ni sa oras nga kini nga namang orasa atong ipahilo na ang nindot kayo nga mga tugtog ug kanta nya nang orasa mahimong dili sa nato pwede ipatugtog diri sa tasalain. Ilabi na kung iskutan nato ang mga public affairs program. So ang ato nga Nuda Biritas magsugod Miyerkules pon alauna ang takna sa kahaponon dinhe. Now karon magpaybaw ko nga ang ato nga Nuda Biritas program as usual mao ang pagdawat sa inyong mga pangutana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal. Ha? O ayo pagpangutana sa mga butang nga way kalabutan sa butang legal. Kay kami po din gapaning kamot kutob sa among maabot, kutob sa among mahimo nga matubag ang inyong mga pangutana na ipanahon nga nila matubag. Mag-report man po ko ninyo nga di na ko na matubag kining mao nga pangutana. Pusay mong duha-duha, no? Naana sa Facebook, na atong Facebook. So diha ninyo pwede nga ipalusot ang inyong mga pangutana sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. Now, diri sa YouTube, padayong gyapon ang ato YouTube o ma-open nato na ma-access ka nga ato ang programa diri sa YouTube. I-open lang ninyo, no? Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Kanya dayon, pagka human na tuplok ninyo na manggawas na dayon ang mga pautana or issue or atong topic na diskutan sa previous nga mga adlaw diha sa programang Nuda Veritas.
ituyo na muna para nga maka-chance ang ato mga late tuners o dili bagyog kaha sila makadungog. So at least na sila mapuntahan, mapaingnan nga makapaminaw sila sa ilang mga pangutana diha. YouTube ang pwede magamit ninyo. Okay? Nala sige, bain-bain ta sa oras ug sa di pa may magapaday nga to sa unahan, maminaw sa ni kami, no? Maminaw sa ta og nidot nga tugtog para kargapuna pagpawagtang sa kainit sa panahon nining gayuna. Jess? Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Godspeed your love to me. Okay, nalasige. Diri sa ta sa una nga pautana karong hapuna. Rodney Rock'n'Rolla. May hapon ni Rodney og naminaw magaling karo pero sigurado ko padangat ko siya og pangutana din he. Ingon pa ni Rodney, pila kaha ang magasto kung mag-file og demanda o kaso bahin sa qualified theft or estafa? Na kining imo pautana ang tinuod lang, no, the right person to answer for this question mao gyud ang atong mga prosecutor kay diha mismo sa ilang opisina, tagsa-tagsa nila ka opisina na sila libro, no, nga murag almanaki pod nga tanang mga kaso diha na ladlad na butang diha unya na apoy corresponding atong bayronon o kana sa palitan karon estafa o theft ba o naibay runon na. Now, ang pautana kabahin o pila ang acceptance fee. Sa criminal nga kaso, wala acceptance fee.
Oo, kay nganuman. Bayran din ni muna nga gisuldoan man sila sa gobyerno ang ato mga prosecutor. Ang mga prosecutor mo na responsable sa pagsuta kung ang imong kasong gi-file may unod ba or wala. Kay na may mga kaso nga ipataka lang og file, naapoy kaso nga mo-substantiate nila ang pag-file kay argibyado gyud kay sila og naa sila probable cause nga i-file. Punay uban pang-disturbo lang, no? Kanang gitawag nato og nuisance ba nga pag file og mga kaso paghasol-hasol lang sa usa ka gituan nila nga sad-an akusado. No. Dinhi sa prosecutor wala kay obligasyon sa pagbayad, libre. Kay criminal kini nga kaso ug ang maghandle sa kaso mao man ang atong prosecutor. So wa kay problema except kung mag-hire ka og usa ka private lawyer kay ang private lawyer mo may mag-represent sa ibong katungod. Pero ako, as of this moment, kung mangutana ka, angayan ba nga mag-file or mag-hire ka og private lawyer this time, pag-file pa lang nimo, ayaw pagdali-dali. Kay naa may mga kaso nga simple, palitan theft. O, dali raman ay mahandol, ma-estafa, di mga ni complicated nga kaso. So, sayon para sa prosecutor, ang pag-decide whether or not nga kanang imong i-file nga kaso diha na by probable cause or wala. Kaya diha pa lang sa level sa prosecutor, pagtanaw nila nga walay rason nga file og kaso i-dismiss man na dito. Pero kung panalitan na probable cause and then may warrant na, magkakaso na, tuwa na sa korte makapaingon, so there is a chance and maybe you can ask a suggestion from the prosecutor nga pwede ba prosecutor nga mag-hire po ko og private lawyer. Pero ang disadvantage sa private lawyer mao nga dili siya basta-basta makatingog o mura lang siya o flower based diha mismo sa inyong investigation. Ngano man, he's not allowed. Only the prosecutor is allowed to participate and to conduct the investigation to find out whether or not there is a probable cause. Even during the investigation, nga naa na ang kanang gitawag o kontra, no? Kay mag-inatubangay naman na sila diha. So, ang pag inatubangay nila, siya magdala pong abogado. Di ba? Nana man lugar. Pero, ang just the same, ang efekto di sila makatingog. Why? That is the role. Munang balaod. Ang prosecutor, kay usara may prosecutor na dagan ba day kamo moral mo og audience diha. So when the time siguro mo suggest ko nga kung mabot ang panahon na naagid ang mga pagpahinanglan ay ka pa mag-hire og private lawyer, magkagasto ka. Di ba? Ayaw na lang. Ayaw hire da gamera man nga kaso kining may tungod sa theft o sa estafa. Lain nga pautan na itong hatagan o pagtagad, Melbourne, Aturo, Dumagpi, kadyut lang atong ganiro na ito na. Okay. Sir Frank, pwede ba dakpon ang suspect nga naay warrant bisan wala pa siya makadawat og sabpuena? Kadyut, mura ba ni? Bisan og wa pa makadawat og sabpuena, dakpon siya ka naay warrant. Normal na nga proseso. Muna ang sequence, as soon as you receive the warrant or as soon as the judge issued warrant against you to be performed sa mga pulis, mga nading pulis kay iserve ang warrant, wa ka mahimo na. Isubmit na lang ang imong kagalingon para makabutang ka og piyansa. Ingunan na lang ka simple ang pamagi kung ipapili ka warrant ba o sa badiya. Nya siguro lang nimo ayaw og layas kay kasagaran og naay warrant. Magpataka sila mo layas dili sila magpadakop kay ilang hunahuna na makalabuso na sila. Tanawa sa kung ang imuhang kaso nagitubang dili dako palitan karon nakasumbag ka. Although doon ay warrant na nga issue, no?
na warrant. Pero gamay ra man nga kaso ug di na kinahanglan nga magwarant-wara dili man ang bot na ko ipasabot nga di na kinahanglan nga mangita ka pa og pagi nga mulayas. Na magayuban mulayas di magpadakop. Pusa pa advice usa mo. Palitan karon ni naminaw ka Dennis Nuda Beritas na agay pending nga investigation. Unya tan-aw nimo murag dunay probable cause. Pero mo na po ko unsa nga kaso nga imong giatubang. Pero kung murder, bantay ka, no, kay dako-dako nga kaso, capital offense na, may tabo nga mapriso ka gyud og 20 years kung dili ta magakadimaon na. So ang kasagaran na labi na kung mapadad ang kaugwaran, galayas ko kay murder. Ayo, ato ba nga? Kay ang murder, kung magatubang kag kasong murder, dako na nga krimen ha, dako capital offense na. Dili po na siya automatic nga ikaw, dili makapiyansa. Klaro man sa atong balaod nga makapiyansa ka, kaya nagingon ba diha nga kung magatubang ka sa kasong ingunan na murder, if the evidence is not strong, makabutang ka og piyansa. Although, dili na automatic or ka nang maisip nga discretionary ba, kinahanglan awayon pa na diha mismo sa korte to prove that the evidence filed against you is weak. Kay dili man strong ang gipangita. No? Klaro na sa ato nga balaod. And therefore, kung ma-succeed ka sa imo pagpasabot sa huwis nga ang ebidensya dili strong, weak ang ebidensya, you can ask for the cancellation. Aro nga mabuhian ka. O mawa sana makabill out ka silbi. So wala na, no? Pusa ka mo, labi nagdunay mga dagkong kaso, ayaw mo pagpataka og decide nga inyo ra. Magpa-advise ka mo. O magpatambag ka mo sa inyong mga silingan, mga higala, unsa na kay kasagaran god, ako lang niya. Once ka naisipo lang makasala dako-dako, di na makita kay galayas, kay mahadlok dakpon ka manggiyon. Dabig bilabol, di ka angay mambala ka, kay makapiyansa ka. Sa murder, daghang galayas na kay pagtuon nila, no chance nga makabill out. That is wrong, sayop ka. Napay chance nga makabill out ka na nang imong kaso nga giatubang. Okay? Sige, kadyot lang ha. Human ini magtugtog na sabta og lain nga kuan na nindot kayo nga kanta ha. Diyot ha, ato ning tibawason. Basahon tani. Septem Virgo, Nuda Beritas. Luwas ba mo palit og bahin sa yuta kung ang titulo dili makapangalan sa seller? Pero adunay naka-attach nga SPA, Special Power of Attorney, sa kopya sa titulo, Sir Frank. Ato ning klarohon, no? Unsa kini nga SPA, kinsa bay gahawid sa SPA? Kay kung siya seller o niya naa siya SPA, kaya na kay pangtanan nimo, ang pangtanan nimo luwas ba mo palit og bahin sa yuta kung ang titulo dili makapangalan sa seller, dili luwas. Tinagsaon talan ni pagtubag. Pero adunay naka-attach nga SPA, Special Power of Attorney, sa kopya sa titulo sa yuta. Mo ning labad-labad sa ulo ato ning nga klaruhon dot kay sa mangilan na ako kay nawala man ko. Ay ibaw na ninyo. Sakpan ako ninyo na akong sekreto kajot lang ha. Asa naman to. Dera. Pero adunay naka-attach nga SPA, Special Power of Attorney, sa kopya sa titulo, Sir Frank. Now, gusto ko may baon, di man basta-basta mag-issue tag SPA. Ambot ni mo ipasabot nga, kabaligya kong yuta, pero dili ako Pero gipasaligan lang ko sa yuta nga okay ang baligya.
Amo na kay naa ka may SPA. Dili ni garantiya nga ang pagbaligya sa yuta legitimate. Puno ta sa mga pagduda. Mao na nga makadaghan ang istorya ko, labi na sa pinilitay sa yuta nga nining mga butang ang ingon niya na ang due diligence di ginato na malimtan. Importante ni kay peligro kayo kan maghinay-kanay. Mapalit ang yuta, nabaligya ang yuta, pero di ay dili siya mo'y legitimate nga tag-iya. So siguro ang ginato, part of due diligence, atong klarohon. Kung doon ay nag-offer, diri ka na to, nga paliton ang yuta, kinsa man siya. So siya ay tag-iya. Ipakita ang kamaturan nga siya ay tag-iya para nga diha na to isugod ang due diligence. So tao na to nga siya ba ang lehitimo nga tag-iya. Kay dagan na kayong mga kaso karon, sukad pa kaniadto ha, sukad pa kaniadto. Mismo mga ni ang mga high profile nga mga kaso nga niabot diha sa bangko kanang mga prenda-prenda o baligya. Sukad pa ni kaniadto uso naman ni. Busa naagyod ka nang gitawag na to due diligence. Kinanglan nga magmakuti ka og tuon. Primero, sa taon nimo, ikaw ba'y tagiya? Ambi ang kamatuoran nga ikay tagiya, kay mag-due diligence me. Di ba? So, kung naan na pasado ang gitawag na to due diligence, sigurado ka nga ang ga-offer sa pagbaligya sa yuta, siya gyud mismo ang tagiya. Wala problema. Kay kapoy na baya og mahinayak ta og baligya, may nayak ta og palit. At the end of the day, di malas ang atong kapaignan, lisod gyud kayo. Muna nga, ako ay advise you, basta nga niyuta due diligence, ayaw gyud og kumpiyansa. Kaning imong gisulti sa pagkakaroon nga, diyot lang ha, kay nawala na sa Oo. Kanang imong gisulti sa pagkakaroon, sulti gyud po ko nga ayaw gyud og kumpiyansa, no? Nya kanang SPA kay siya gitugyanan sa pagbaligya. Kung ako lang due diligence gyud, no? Di gyud nato na malimtan. Kay daghan na kayo karon nga basta issue sa yuta. Daghan na kayo nga kinuntisay pa nga ni nag-offer. Balantayon nun. So, you start from page 1 up to the last page. Study first. Ang akong advice na ko ninyo, kuhaa ang certificate of title nga nakafile diha sa ROD, sa Register of Deeds. Itandi nimo og maubang mga nawunga ang tag-iya sa luna sa yuta. Ambot na ko ipasabot ang content sa titulo, dili kay nawong, kay wa may nawong na nga titulo sa yuta sa mga tag-iya. Kanang content. Kung mauna, no, tanaw nimo lehitimo, ay pa mo magpinalitay. Alright, nala, sige. Evolutions of Tower Crown. Hi, Sir Frank, mangayo kus opinion, busa dili ko magkaparihang sweldo. Lain din eh. Pangutanan na da ito. Hi, Sir Frank, mangayo ko kus yo opinion, busa dili magkapariha sweldo sa probinsya o sa Manila, kay diri sa atua probinsya gamay ra negosyo kumparar sa Manila. Pero same man gihapon presyo sa palaliton. Naay mga study mangod nini, no, technically statistics ang statistics nagapakita nga ang standard of living sa urban center o sa mga gagmay diferensya gyud. Di ba? Diferensya gyud. Sa kay kapalitan sa imong naipalito nimo, diferensya ang presyo. So sa mga urban center, kung matingala ka nga taas-taas ang level sa mga palaliton, muna na ang tubag. Diferensya biya kung tuwa ka dito sa kinig mga kabaranggayan diha mismo sa lungsod-lungsod,
ikumparar dito mismo sa mga mall nga imong gaanhaan. Mao na ang diferensya, ang standard of living. Diferensya. So mo na tanan, carried na. Gasto sa eskwelahan, dako. Kay maingon man dahil nga niya mata sa eskwelahan god sa sentro. O ganito ka sa baryo, madala man mo nagbaklay, gamay mong expenses. So managlahi. Anya ka sa mga negosyo, mausap na. Kaning mununot ba? Mununot. Di pwede nga ikaw mo'y magbalig yung pinakabarato diha. Mahurot imuhang item diha. Diretso. Kinahanglan at para ka sa ubang mga negosyo, ilabi na ko naa ka sa mga urban center. Okay? Nala, sige. Mamino sa taog lain nga tugtog, karon nga puna, din sa ato ka pagpadagan sa atong tulumanon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Okay. Grabe ka karaan, Jis. Kaya di mo ko kadumdum na itong kantaha o unsa pa ito katuigan nga tugtog. Pero okay lang yapon, no? Kay niata sa sayong kahaponon, ambot sayo pa ba ni? So at least ma-inspire sila samtang nagasunod sila sa ato nga programa. Now, kadyot lang ha, i-review ko sa ang mga pangutana gikan sa
atong mga tigpaminaw wa bay nisipyat, no. Be. Alright. Diri ta sa katapusang pangutana diri sa Facebook, no. Wa tay pangutana diri sa pika siguro 0917-704-3210. Pangutana ni Junjun Makas. Ingon pa niya, Nuda Veritas, gusto ko mutaas pa kung kinabuhi abot sa 80 anyos. Unsay sekreto nimo nga lagsi ka? Gainom ka ba o 3-in-1 coffee or plain coffee? Oh, pulba sa niyang pangutana, no? Mura og ahinti ni sa kuan Nestle. Oh. Bitaw, no? Kadyot lang kayo, kadyot, ha? Si Junjun Makas ang kapadala ni John. Ako mo, sulti lang, nangutana ka man ako, no? Ako, gainom ko og coffee. Oh, pero kanang pagpapangutana, pagpataas sa kinabuhi, gusto kang abot og 80 anyos, pagbuot na ni sa kaytasan og kung diha ra kita kutob, diha ra kita kutob. Kung maingon panalitan ang kaytasan nga patas-ante ka, alipay kita nana, no? Pero tanaw na to, ang coffee usaba sa mga faktor nga mutaas. Ambot di ko ka categorically makatubag niya na. Pero kung mangutana ka kung gatake ka ba ko og coffee, yes. Pero dili ko gatake na ng 3-in-1 nga coffee. Kaysa 3-in-1 nga coffee, tamis. Oo, dili ni mo mabutan, dili ni mo ma-regulate ang lami sa mao nga coffee. Nya timplado na gud kay 3-in-1. Unya wa pa man na kaniadto kanang klase nga inom coffee. Wa pa na kaniadto, bago-bago pa man na siya. Nya pag-introduce na nga produkto, kay nalipay ni sila, grabe, automatic na ni, automatic ang timpla. Di na ta mag-uol ni kay pabubo lang. Which is also correct. Konbinyente ni sa gusto nga mag-inom o kape. Pero kung mautana ka John, mo inom ba ko? Yes. Pero di ko gainom sa 3-in-1. Diri ko sa kanang itong yung usagyo na way timpla-timpla sa bitawag to instant. Oh, nga coffee. Moro to'y ako ang kuan imnon plain coffee. Kaya makabut-buot ka man og timpla. Kung maingon ka panalitan, di sa kumaga-sugar karon, pwede. Pero kung maingon ka panalitan nga akong dugangan ang tamis kay kuwang man, pwede. Ikay makabuot-buot niya na. No. So, naranin mo. Pero, dili na akong tanaw dyan, murag dili na ma-apil sa ihap nga mutaas atong kinabuhi. Kaya may namatay po, gumikan po sa coffee. O di na to, ako pagbuot lang gini sa kahitasan. Pagbuot ni sa kahitasan. Ikaw, mahiligon ka man po siguro og coffee, pero lain man mo hilig ka to bang inom-inom, liquid man. Naara ni mo na pag-usab. Naara. Sa tao rago na. Sa tao rago. Ako, hilig na ko coffee. Ang tinuod lang. Di lang ko makakapi diri sa kuan sa opisina kay kaning naghamasol ini tubig, sugar, manghugas pa. Oh. Di ba? Okay niya. Kami din mga lalaki, ang kuging kalihok na mo diri si GC Boy. Oh, mga lalaki man miso mauwa na to maande. Diferensya kung to ka sa balay kay pagtimplan nimo na pagkuman na ibutang malam nimo na dito sa banggera sa hugason, di ba? Pwede nga dili sa kamoy manghugas, ay mo bang sakop diha mo hugas, imo bang misis o kung sa padiha. Dini diferensya. Pero og naay kape, ay sos ako pa. Pasalamat ko sa gahatag sa kape nitong miaging gabi. Imported, imported. Og dako-dako ra ba ito yung sudlanan? Dugay pa itong mahurot na ako.
Pagsaba lang ko kung mahurot na, ha? Oh. Para masundan. Sige, salamat kayo dinhi sa ato nga pagpanaguban. Now, doon ako topic nga iskutan karong hapuna. Importante sab ni kayo, no? Para nini sa mga dakpununon sama ni kinsa na Ramon ang kinsa ni nga usa nga kaning nga gi-charge karon og kuan dako nga krimen o si ang apelyido, di ba? O ang daghan pa kayo nga mga kriminal na gusto na ko nga may sigutan sab ni ang ilahang katungod, no? Tanan no, tanan. Pwede ba sila basta-basta madakop? Mao na ang dako nga pangutana kay usa sa atong pagkahisgutan dinhi sa atong nga pagpanaguban sa Nuda Veritas. By the way, ang atong Nuda Veritas, no, mo dawat ta sa inyong mga pangutana via Facebook, ha? O mahimo pod sa 0917-704-3210. Unya ako pong ipabaho, no, para sa atong mga naminaw, Wednesday pohon pizza 18 ang atong schedule sa 3 to 4 nga Nuda Veritas ato nang ibutang diha sa 1 to 2 sa hapon dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. Ate man ninyo ng schedule, normal ang atong pagpadala sa inyong mga pangutana, basa ang ato apod nga role dinhi o pag-explain, pagpasabot sa atong mga suking tigpaminaw. Meantime, mayinaw ta og lain nga dalit, Jis. Katong nga kanta karaan sabto kayo elementary pa ko nana nga kanta.
Unya kanadto na mga baili-baili bitaw diya sa daplin-daplin ay maayo kay kami nana sayo-sayo mga bata kanadto. Unya dayon o magsugod ng activity hawa dayang mga bata. Di ba? Ma-imagine man na ninyo oblada. Kadot. Beatles ang kakanta, no? Beatles. Okay, nalasige padayon ta din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Karon po na akong lakbitan kining mahitungod sa arrest, no? Pagdakop. Kay duha man ka klase karon sa arrest nga pwedeng maimplementar sa katawhan. Apil na ang gitawag natog citizens arrest. Ang usa nga arrest mao kining legal gyud kay pasubay man ni sa order sa korte kanang gitawag nga warrant, dunay warrant, no? Meaning authority gikan mismo sa korte, warrant of arrest. Ang usa ka klase nga arrest wala na warrant to warrant, gatawgo na siya og citizens arrest. Ako ning lakbitan gikuni-kuni sa ato ang mga kaliukan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kabahin sa kampanya nato sa noise ordinance kining mga bura-bura saba nga mga motorsiklo nga kuno gikampanyahan sa mga kadagkuan nato dinhi sa atong syudad nga ipahilom na. Nagakay ko og mga doubts nini kabahin sa implementasyon sa bura-bura pagpahilom sa mga motorsiklo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ngano? Tungod kay kini nga kampanya nasugdan na dugay-dugay na nga panahon. Apan gabalik gyapon. Unsay prueba nato, Frank? Ang prueba nato, you try to review our ordinance. So siya pagbalik ang atong ordinansa sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kano sa pabana nila nabuhat? Sa ato pa dugay-dugay na nga panahon, unya karon ni balik. Ningas kugon ang kampanya. So sa may efekto kung panalitan ningas kugon ang atong kampanya, may tungod nining bura-bura noise system or usapay itawag nila na kay sa ubang mga syudad, Cebu, Davao, hugot ay lang kampanya may tungod nini. Even other smaller municipalities in the country are campaigning against this noise ordinance. And so, unsa man nato nga naay ngipon silbi ang atong kampanya. Maayo ba nga atong i-implementar kanang gitawag natong citizens arrest? Or magagad na lang ta sa arrest nga gi-issue gikan mismo sa atong mga judge? Kung panalitan nga atong ihatag ang authority sa mga lungsuranon nga may magdakop, sa mga violators, sa mga ordinansa. Pulampos kata, nganong di man, kung doon na kita'y kaikag, doon na kita'y kanikakugi, pagpaningkamot may tungod nini. Aron sa ingon, nga makabot na to ang tumong og tuyo sa maong ordinansa, nga maghilom o wa na magsaba-saba, nga mga motorsiklo dinhi sa tuwa sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Therefore, ang sabisan kinsa pwede makadakop niini. Gitugot ba ni sa balaod? Yes. Rule 113 sa criminal procedure. Gitugot na siya sa balaod. Kunya, kung atog yung sundon, striktuhon na to ang pagsunod sa requirement sa balaod, nindot kayo. Nya kano sa man nato sila pwede madakop. Mao na yung pangutana, kano sa kini nato sila pwedeng madakop. Madakop ang usa ka violator sa ordinansa, no? By virtue of the warrant or warrantless arrest or citizens arrest.
panalitan naa ka atol sa netabo nga krimen. Meaning nga, kung tuwa ka sa Kugon Market, unya nakadungog ka dunay krimen nga netabo, diring dapita sa merkado sa Carmen, dili ka pwede. Kay ang requirement sa balaod, he must be the person to be arrested. Nakita nimo in your personal knowledge na siya nag-commit sa krimen. Nag-commit sa krimen. Meaning nga, kung makita nimo, nahitabo ang krimen in your presence. Di ginato na si Piaton. Kay basin niya og dunay mag-report nimo nga Frank kining dunay pinisila dito. Madapit dito sa Acacia Street na ay naga pinisila dito. Oo. Unya, pwede ba si Frank makadakop? The answer is no. Nga naman, kaya ang requirement sa balaod, it should be in your presence. So kung makadawat ka report nga, maunaan na itabo, dili. Dili pwede. So importante ang presensya sa dumadakop. Lain nga instance nga pwede nimo ma-invoke ang citizen's arrest. Kung na ay nahitabo nga krimen nga naa ka or about to be committed the crime. Not only in your presence, but you also witness that the crime is about to be committed. Sa to pa nga, kuwag yun, kining stricto kayo ang requirement sa balaod. Dili basta-basta nga dunay mo hunghong nimo nga dunay krimen nga netabo sa nahan niya dakpa. Dili pwede. Siguro presumption nini because of the warrantless arrest that anybody who becomes a witness of the crime is allowed to cause the apprehension. Mo siguro na ang tumog og tuyo sa pagpanday nini mao nga balaod. Kon panalitan kini nga pagka-stricto sa implementation sa mao nga balaod, kun ato lang ning i-invoke strictly part. Ako tanan ako mahimong malampuson ang kampanya nato sa bisan unsa nga mga masinupakon sa balaod, ilabi na sa atong mga ordinansa, mulampos kita niini. Oy do mulampos kita. Mauna ang unya dayon, not only that during your in your presence there is a crime committed. Mahimo sad nga imong dakpon ang usa ka tawo nga nag-commit og crime. Kung naa ka, and the crime is about to be committed. Lahi. Wa pa may tabo ang krimen. It is about to be committed. So kinang lang yung naa ka diha, no? Dili madala ni oga marites. Imo ginang lihukon. Therefore, if these requirements are just present, no? You have by all means makadakop ka. Kung mo ni nga itong batasan, magdakop ta, uya mo ni hugdan nato sa pagkampanya din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Murag magmalinawon siguro ta. Kaya wa na yung mga tambutso nga magsabat-sabat diha, mga bura-bura system o sa padiha. Hilom na kayong atong palibot and therefore, credit kini sa atong halangdong mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaya siya ang nanglibasog, siya ang nagkugi nga mainisit kining maong ordinansa. So manginaota nga, dili lang nato tanan isalig sa ato ang mga otoridades, police, RTA, kinsa pa diha. Because under the law, it allows everybody for as long as you are a Filipino citizen. Adi kami siguro basta-basta makadakop kanang NBA player ka niya ka sa Pilipinas, no? Kay matingala masag ang uban siguro nga naon sa bani apil malasag dakop. But the law never distinguished
na only the Filipino citizen. So there is a chance. Pero ipalayo na to na hypothetical ra kayo na unahon tatagsaon na to o pwede ba ni ma-implementar? Pwede ba ni mabuhat na to? Ingon na lang. Katapusang dalit na lang, no, karang puna din sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon o take note, no, 1 to 2 o Merkulis po makita-kita ta sa atong programa nga Nuda Veritas. Paminaw na to, sis. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Okay. Murag hurot-hurot na sa nagatog panahon sa pagpadagan din sa atong programang Nuda Veritas. So take note, no, by Wednesday magsugod ta sa alauna ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. So alauna, no? Alauna ngadto sa alas 2. Ang sulti nako alauna ngadto sa alas 3. Ay gapang laktod man si Franco. Tiguan tiguan. Dili sab ay pagpalabi, no, kay masakitan mi ta. Sabi tayo, alaw na nga to sa alas 3, shortcut man. Oo. Take note, 1 to 2, no? Alaw na nga to sa alas 2 sa kahaponon, inyong madungog ang maong programa ang Nuda Veritas. So, in between, naagya po tayo nindot kayo nga mga musical number kay aron nga mag-enjoy nga itong mga tigpaminaw samtang nagapresentar sila sa ilahang mga pangutana din sa Nuda Veritas program. Okay? Sige, wa na tayo kung panadog oras din sa ato karong pagpanaguban. Magpasalamat na lang sa inyong pagpaminaw, pero basahon na to ang importanteng topic, no, nga atong ipabati kaninyo karong alas 6:30 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra ang programa nga Kalipay nga Mulahutay. Adjot lang ha kay atong
Klaruhon silipon nato para maklaro ug mabasa nato. Alright, tira. Nahigugman ta sa atong kagalingon kung gidawat nato ang atong pagkatao uban sa pagpasalamat sa Ginoo. Usbon ko, nahigugma ta sa atong kagalingon kung gidawat nato ang atong pagkatao uban sa pagpasalamat sa Ginoo. So mao ni ang topic nga pag-isgutan karong gabi 6:30 sa kagabion dinhi sa Mingon ta kog Nuda Veritas dinhi sa programa nato nga kalipay nga mulotay alas 6:30 ang takna sa kagabion. Sige, salamat ha sa ngan sa atong kuyog diri sa Pikas si GC James diri sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro ato chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Uban po ni Kagawad Agas 1 sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magaingon, dagasalamat sa inyo nga pagpaminaw dinhi sa atong naandan natong tulumanon. Ang Nuda Veritas, salamat maayong hapon.